Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo lahat. At siyempre, sa lahat nating mga viewers, magandang araw po sa inyong lahat. So ito po sa lahat nating mga kababayan, may isi-share lang po ako sa inyo kung bakit ganun katagal, inabot ng 3 taon bago ni PBBM natupad na ang pangarap niya na 20 per kilo na bigas. Mga kababayan, alam nyo, bago maupo kasi ang ating Pangulo, talagang mataas na ang presyo ng bilihin, katulad na lang ng gasolina, bigas. So marami talagang kailangan gawin si BBM para mapababa ito. So ito po mga kababayan, ang isi-share ko sa inyo, ito po kung paano ipaliwanag ni PBBM, kung paano nila, kung bakit narating nila ito ang 20 per kilo na bigas. Pakinggan natin. Tanungin ko po kayo, nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi. Kasi alam niyo naman, yung mga DDS, talaga lagi nilang inahanap itong 20 per kilo na bigas. Pero, nung narating naman o nagbenta naman ng 20 per kilo ng bigas, sabi naman nila pagkaing hayop daw. Ayun yan sa ating BP Sara Duterte mga kababayan. So, nagbenta ng 20 per kilo na bigas ang gobyerno ngayon na siya ay nasa gobyerno. Ang sabi niya daw, pagkaing hayop daw yun, binenta ng gobyerno na bigas. So, ngayon, kasi, di ba, ni-stop nila yon nung mag-election na. 10 days before election, ni-stop. So, nag-resume nung 13. So, hanggang ngayon po, nagbebenta ng 20 per kilo na bigas. At makikita ho natin sa mga Kadiwa store, talagang napakarami pong pumipila para bumili ng bigas at binabalik-balikan. Ibig sabihin, fake news po yun, sinasabi ni BP Sara Duterte na pagkaing hayop. Kasi alam nyo na sabi niyang pagkaing hayop yun. Kasi sa kanila, pagkaing hayop lang yun. Kasi gaano man kamahal ang bigas, kaya ho ni BP Sara bumili ng bigas mga kababayan, kahit gaano pa yan kamahal. Kasi mapera sila Pero tayo mga hikahos, kapos sa buhay, yung 20 per kilo na yan ay malaking bagay, malaking tulong para sa atin. Tuloy natin yung inaantay natin dito sa ating Pangulo. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022? Nung 2000? Bakit ngayon lang? Ayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Pinapaliwanag niya na rito. 2023. Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, 2000, hindi pa namin kayang gawin. Hindi pa talaga kasi nga siyempre kakaupo lang ni PBBM Siyempre pag upo ni BBM, mataas na ang presyo ng bigas katulad ng gasolina. Talagang maraming adjustment ang gagawin ni PBBM. Kailangan niya pag-aralan kung ano pang magagawin para maibaba talaga ang presyo ng bigas. Pero dahil marami pang nagdaan na mga kalamidad, so tulad yan, pag-upo ni BBM, talagang sunod-sunod kaagad yung kalamidad. Diba? May mga nasalanta ng bagyo na mga palayan na nasira. So, isa din kasi yon sa magtataas ng presyo ng mga bigas. So, alam nyo, yung iba kasi mga DDS, yung mga kababayan, para lang talagang may masabi sa administrasyon, kahit alam naman nila talaga na minsan, may nangyayari talaga o kalikasan na ang gumagawa ay si BBM lagi po ang sinisisi nila. Diba? Tuloy natin. Bakit? Ang key dyan ay yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023. Totoo yan, mga kababayan. Dam, solar irrigation, power pump, solar power pump. Ngayon, kailan lang? May 15. Nag-turnover si House Speaker ng solar pump sa mga magsasaka na ngayon napapakinabangan na nila. Tsaka hindi lang yan mga kababayan.
marami pa ang ginagawa ang gobyerno para sa ating mga magsasaka. Kasi noon talaga mga kababayan, napabayaan kasi yan. Napabayaan talaga ang ating mga magsasaka. No? Hindi talaga nakakatanggap ng mga ganitong oportunidad na galing sa gobyerno. Oh, tapos sasabihin ng mga didilis, si BBM daw, hindi marunong, hindi pinapakinggan ang hinaing ng taong bayan. No? Sabi pa ni BP Sara, may presidente tayong walang alam. Diba? Sabi ni BP Sara. Pero siya na may alam, wala man lang nagawa bilang bilang vice president dito sa bansa natin. Anong nagawa niya? Yung murahin, si PBBM, pagbantaan, si PBBM, parang yun lang lagi mukhang bibig niya eh. Pero wala naman talagang si BBM ginagawa sa kanila, mga kababayan. Tuloy natin. Ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Spoiled. Yung kasi pag upo ni BBM, di naman kaagad-agad yan yung mga naiwan ng past admin ay susunod sa kanya. Diba? Tulad yan, ano ba ginawa nila? Diba? Kaya, ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ininti-unti din yun yung mga opisyal na tiwali. Di nila sunusunod ang utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, gumagawa ho sila ng kalukuhan. Kaya yun, diba, maraming tinanggal. Isa na nga dyan si Vic Rodriguez. Isa din yan sa mga tinanggal niya, diba? Tuloy natin. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Ni-raid nila ang mga warehouse, totoo yan. Tapos, meron pa nga sila dito sa Mindanao, yung ni-raid nila ng mga smuggle na bigas. Pinamigay ni BBM yan dito sa Mindanao. Yung mga nahuli niya. Diba? Marami yon pinamigay niya. At least, diba, napakinabangan ng tao. Yung mga smuggler na yon, hinigpitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yon para, mga kababayan, dumaan sila sa tamang proseso. Diba? Kasi alam niyo po mga kababayan, yun naman talaga ang punot dulo kung bakit tumataas ang presyo ng bigas dahil sa mga nasa gobyerno din na pasaway. Diba? So, kawawa tayong mga Pilipino kung nanatili pa yung mga yon. Buti ngayon talagang inunti-unti na ni PBBM yung mga yon, pinagtatanggal. Tuloy natin. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Ayan na. Mga official din ng gobyerno. Yun, siguro mga tauhan pa ng past admin yung mga yon. Kasi alam nyo naman, nila, doon talaga nang galing yun. Bakit tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas? Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production, hindi nila iniintindi yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin noong pag-upo ko. Pag-upo ni BBM. Pag-upo mismo ni BBM, ibig sabihin, mga kababayan, mga tauhan ito ni dating Pangulong Duterte. Pag-upo yan mismo, nakita niya kaagad ang problema ay ang mga government official. Sila mismo yung mga pasimuno sa pag-smuggler ng bigas. Kaya dapat lang talaga, no? Buti na lang talaga si BBM, no? Kung sila pa rin, tuloy-tuloy siguro yung pagtaas ng presyo ng bigas. Buti ngayon, nababa Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan,
yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Oh, alam niya na. Mga DDS, narinig nyo na kung bakit napababa ni PBBM ang presyo ng bigas. Mahaba-haba po ang proseso. 3 taon bago ni BBM na tupad ang kanyang pangarap sa 20 per kilo na bigas. Dahil din yan sa mga pasaway din na nasa gobyerno o mga tauhan pa dati siguro ni dating Pangulo Duterte yun, mga pasaway. At pinagtatanggal niya. Kaya ngayon, pinukusan nilang NFA. Di ba? Ngayon, nakokontrol nila ang presyo ng bigas. Dahil, inano nila yung NFA, mga kababayan, pinukusan nila. Kasi ang NFA kasi, NFA Rice, yan po, ang kukontra sa pagtaas ng presyo ng bigas. Kaso lang, winala ho yan nung panahon ni Duterte, tinanggal niya po yan, yung NFA Rice, na ibenta sa mga palengke, bawal magbenta. So hanggang mangyayari lang, aantay lang na may mga kalamidad para kung may kalamidad, yun lang ang ibigay. So paano yun? Di nasisira lang, 'di ba? Katulad niyan, 'di ba? Merong mga nasirang bigas nung panahon nila, si Pinyol, 'di ba? Bokbok na bigas. 'Di ba? Yun yung tawag sa kanya, si Bokbok, si Pinyol. Simpo, mga kababayan, maraming salamat to at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.